Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Atin na ibinibigay kay Brother Wendell Talibong para sa kanyang topic ngayong gabi. At pagkatapos si Brother Wendell, magtatanong si Ate Aset Galorio. Okay, Brother Wendell, good evening. Okay, good evening Brother Jando at sa mga kapatid natin. Dahil malapit na ang ating pagdiriwang sa kapistahan sa isa sa mga dugmas ng Mahal na Birhen Maria, ang Immaculate Conception. At dito sa Osamis, yon ang aming patron, Immaculada Concepcion. No? Immaculate Conception, ang Mahal na Birhen Maria. At ito'y isa sa mga tinutuligsa ng mga anti-Catholic. Ano po ba yung opisyal na aral ng Simbahang Katoliko tungkol sa Immaculate Conception? Nang Immaculate Conception is the title given to the Blessed Virgin Mary as sinless at the moment her mother, Saint Anne, conceived her in the womb. Ayon sa Catechism of the Catholic Church 490, to become the mother of the Savior, Mary was enriched by God with gifts appropriate to such a role. The angel Gabriel, at the moment of the Annunciation, salutes her as full of grace. In fact, in order for Mary to be able to give the free assent of her faith to the announcement of her vocation, it was necessary that she be wholly born by God's grace. Kung maalala ninyo mga kapatid, ang taong makasalanan ay nalayo sa grasya ng Diyos. Ngunit kahit nalayo ang mga tao sa grasya ng Diyos dahil sa kasalanan, ang Mahal na Birhen Maria ay puno ng grasya. Ang ating mga kapatid sa ibayong pananampalataya, mariin nilang tinutuligsa ito at hindi pinaniniwalaan dahil ayon sa kanila, ang dugma ng Immaculate Conception ay idineklara lamang ni Pope Pius IX noong taong 1854 ayon sa Catechism of the Catholic Church 490. The Most Blessed Virgin Mary was from the first moment of her conception by a singular grace and privilege of Almighty God and by virtue of the marriage of Jesus Christ, Savior of human race, preserved immune from all stain of original sin. Yun ang opisyal na aral ng Simbahang Katoliko. Dahil siya preserved and immune by the original sin, merong dalawang epekto. Ang Immaculate Conception sa Mahal na Birhen Maria. Una, ito po ang freedom from concupiscence. Mary was never attracted in disobeying God. Rather, her lifestyle is in following God's will. Yun ang mabasa natin sa Lucas Kapitulo 1:38. Let it be done to me according to your word. At ikalawa, yung freedom from actual sin. So, yun ang epekto ng Immaculate Conception. Sasabihin ng iba, abay, imposible naman. Ang lahat ng mga tao ay nagkasala, hindi yun imposible.
tandaan natin, noong ginawa ng Diyos si Adan at si Eva, sa simula wala silang kasalanan. Ano ang nawala kay Eva ay ibinigay ng Diyos sa bagong Eva na ito'y si Santa Maria. Kaya ang epekto sa Immaculate Conception, freedom from concupiscence and freedom from actual sin. Yun ang epekto sa kaya nga sa Biblia, hula sa ang Mahal na Birhen Maria ang katuparan sa Henesis Kapitulo 3 versikulo 15. And I will put enmity between you and the woman, and between your offsprings and hers, and he will crush your head, and you will strike his heel. So, ang katuparan diyan ay ang Mahal na Birhen Maria. Hindi yan si Eva, dahil si Eva ay nahulog na sa kasalanan. Kaya ang babaeng binanggit sa Henesis 3:15 ay siyang binanggit ng ating Panginoon Jesucristo sa Juan Kapitulo 2 versikulo 4, Juan Kapitulo 19 versikulo 26, babae. Dahil ang titulong babae ay ibig sabihin opisyal na kalaban ng serpente, ng ahas. Pero itong mga kapatid natin na naghahasik ng tinatawag na fake news, iginiit nila na ang Mahal na Birhen Maria daw ay sinasamba natin. Mali po yan, no? Dahil at kinikilala nating Diyos, mali po yan. Dahil ang opisyal natin na aral sa Our Catholic Faith ni Monsignor Moro, page 123, Catholic do not believe that images may be worshipped, that the Blessed Virgin is equal to God. Iyon ang opisyal na aral ng simbahang Katoliko. Now ngayon, itong doktrina na ang ating Mahal na Birhen Maria ay walang anumang bahid sa kasalanan. Ibig sabihin, Immaculate Conception. Biblical ba ito? Una, kung sisilipin natin mga mahal na kapatid, ang talata sa Mateo Kapitulo 7, versikulo 18, ito ang ating mabasa. A good tree cannot bear bad fruit, nor can a rotten tree bear good fruit. Malinaw ang pahayag mismo ng ating Panginoong Jesucristo. At kung gayon, na ang puno ay makilala sa kanyang bunga, so kung ikumpara natin ang ating Panginoong Jesucristo sa Mahal na Birhen Maria, si Jesus ay bunga. Ibig sabihin, binhi. At ang Mahal na Birhen Maria naman, yung puno. Di po ba? Anong mabasa sa Mateo Kapitulo 7, versikulo 18? A good tree cannot bear bad fruit. At ano naman ang mabasa sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 45, mga kapatid? Simulan natin sa 41-42. Ito ang sabi ni Santa Elizabeth. When Elizabeth heard Mary's greetings, the infant leaped in her womb, and Elizabeth, filled with the Holy Spirit, cried out in a loud voice and said, Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. So, malinaw na ang bunga sa kaniyang sinapupunan ay ang ating Panginoong Jesucristo. At ano ang sabi ni Santa Elizabeth? Most blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. So therefore, si Jesus ang mabuting bunga. Walang kasalanan. At nagmula siya sa mabuting puno na si Santa Maria. Kaya kung si Santa Maria ay makasalanan, abay, logically, si Jesus dito ay
mapapasahan din mga kapatid ng kasalanan. Di po ba? Kung ang kanyang nanay ay makasalanan. Kaya tuloy, lalabas na makasalanan ang ating Panginoon Jesucristo kung si Santa Maria ay makasalanan. Hindi pwede yan. Alam naman nating lahat mga kapatid na ang ating Panginoon Jesucristo ay walang kasalanan. Yun ang paniniwala kahit na sa mga nagsusulputang sikta. Kaya dapat tanggaping si Santa Maria ay hindi alipin sa original na kasalanan. Nakasulat sa Job chapter 14 verse 4, ito ang mabasa natin. But will anyone produce the pure from what is impure? No one can. Sandali muna, humina yung internet ko. Okay. So, baka mawala tayo, pauna ko lang. Eto, balik natin. Job chapter 14 verse 4, but will anyone produce the pure from what is impure? No one can. Napakalinaw ang mabasa sa Job chapter 14 verse 4. Walang makagawa na malinis o puro o walang bahid sa kasalanan na nagmula sa isang hindi puro, hindi malinis. Ibig sabihin, marumi, makasalanan, o nabahiran sa kasalanan. So kung ikumpara natin sa Diyos, si Jesus at si Santa Maria, ganito ang tinutukoy sa talata, mga kapatid, na nabasa natin. But will anyone, ibig sabihin sa Diyos, produce the pure, ibig sabihin ang ating Panginoon Jesucristo, from what is impure, Mary, no one can. Yun ang mabasa sa Job chapter 14 verse 4. Kung pag-aralan natin mabuti. So, kung si Santa Maria ang tinutukoy ditong impure, ibig sabihin marumi dahil nagkasala, hindi pipiliin ng Diyos ang mahal na Birhen Maria para magdala sa napakalinis o walang kasalanan na Panginoong Hesukristo. Kaya logically mga kapatid, tama lang na si Santa Maria ay malinis o walang anumang bahid sa kasalanan dahil ang ipinanganak niya ay walang bahid sa kasalanan. Wala naman ito ang ibang sikta sa talatang Sirach 34:4. Can the unclean produce the clean? Can the liar ever speak the truth? Walang sirak ang ibang sikta dahil kulang ang kanilang Biblia, kaya di tayo magtaka, kulang din ang kanilang pag-unawa at aral. So, ano daw ang nakasulat sa Sirach Kapitulo 34, versikulo 4? Can the unclean produce the clean? Ang hindi ba malinis ay makagawa ng malinis? So, kung si Santa Maria mga kapatid ay narumihan ng kasalanan, hindi siya makagawa ng malinis, yung pure, mula sa anumang kasalanan, na ang bunga niya ay ang ating Panginoon Jesucristo na walang kasalanan. Kaya tama lang na ang mahal na Birhen Maria ay pure, walang kasalanan. At ano ang batayan sa Biblia mga kapatid na ang mahal na Birhen Maria talagang walang kasalanan? Una, kontingnan natin ang 1 Corinthians chapter 1 verse 24. But to those who have been called, whether they are Jews or Greeks, a Christ who is both the power of God and the wisdom of God. Ano daw ang ating Panginoong Hesukristo? Ang ating Panginoong Hesukristo, the power of God and the wisdom of God. Ngayon, ang wisdom of God, which is Jesus Christ, ay hindi pwedeng
maipagdalang tao ng isang babae na may bahid sa kasalanan. Bakit? Tingnan niyo ang nakasulat sa Wisdom chapter 1 verse 4. Wisdom will never enter the soul of a wrongdoer, nor dwell in a body enslaved to sin. So napakalinaw ang mabasa sa Biblia, mga kapatid, na kung gagamitin natin ang Douay Rheims Bible, ito ang mabasa natin. For wisdom will not enter into a malicious soul, nor dwell in a body subject to sin. So, di pwede na ang wisdom ay manatili sa katawan na makasalanan. Take note, ang wisdom dito sa talata na tinutukoy sa unang Korinto, Kapitulo 1, versikulo 24, ay ang ating Panginoon Jesucristo. At itong wisdom na ito, karunungan na ating Panginoon Jesucristo, ay hindi kailanman papasok o mananahan sa loob ng kaluluwa o kaya'y katawan o kaya'y sinapupunan ng isang babae na nasa pailalim ng kasalanan. Paano ba yan? Sa Biblia din, mga kapatid, sinasabing si Jesus bilang wisdom of God ay nakapasok sa loob ng katawan o sinapupunan ng isang babae na ang ating mahal na Birhen Maria. Therefore, si Santa Maria ay pure. Walang bahid sa anumang kasalanan. Dahil nakapasok sa kanya ang karunungan ng Diyos, which is Jesus Christ. At ang wisdom of God ay hindi papasok o mananahan sa ibang katawan na napasa ilalim ng kasalanan, kundi kay Santa Maria lamang, na hindi kilanman napasa ilalim ng kasalanan. Kaya, ang wisdom of God na ating Panginoon Jesucristo pumasok mismo sa katawan at sinapupunan ng mahal na ina. So, si Santa Maria ay Immaculada Concepcion. Walang anumang bahid ng kasalanan. Dahil siya ang tinutukoy na makakaaway ni Satanas at ang magiging anak niya, mga kapatid, na dudurog kay Satanas. Yun ang Genesis Kapitulo 3, versikulo 15 na mabasa natin. So, connect natin sa official na talata, mga kapatid, no? Doktrina ng Simbahang Katoliko. Ang mahal na Birhen Maria na walang bahid sa kasalanan, paano siya magiging magtagumpay sa pagdurog sa ulo sa serpente kung siya ay napasa ilalim sa kasalanan? So, gamitin natin ang logic. Sa Genesis Kapitulo 3, versikulo 15 na nauna nating binanggit. Remember, ang demonyo diyan, ang serpente, tinatawag na ahas because snakes are silent but deadly. Ang babaeng ito ay hindi pwedeng si Eva, mga kapatid. Dahil una, si Eva ay nahulog na sa kasalanan. Sumuway siya sa utos ng Diyos. Kaya, nasa ilalim siya sa impluensya ni Satanas. At dahil diyan, mga kapatid, ay hindi kailanman magiging kaaway ni Eva si Satanas. Sa talatang Genesis Kapitulo 3, versikulo 15, dahil nahulog na siya sa kasalanan. Kung hindi si Eva, sino? Walang iba kundi ang mahal na Birhen Maria. Kaya ang Eva sa Old Testament, sa Latin, nagiging Ave. Ave Maria, Gracia Plena, Dominus Tecum. Yun ang pahayag ng anghel. Pero, may objection diyan ang mga nagsusulputang sekta.
Ano po ba yung objection nila na hindi talaga pwede na ang Maria ninyong Katoliko ay walang kasalanan? Bakit? Anong talata gagamitin nila? Ito ang gagamitin nila, mga kapatid. Paano natin sasagutin? Mga taga-Roma, Kapitulo 3, versikulo 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Yon, dahil sola eskriptura ang ibang mga nagsusulputang sikta. O, nabasa niyo ba? Roma Kapitulo 3, versikulo 23, ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot ng kaluwalhatian ng Diyos. Kaya, ang konklusyon nila, dahil ang lahat ay nagkasala, therefore, si Santa Maria ay nagkasala din. So, ating lilinawin yan, mga kapatid. Dahil Bible must be interpreted according to the context in which it emerged. Iyon po ba ang tinatawag na ang lahat ay nagkasala? Si Santa Maria ba ay hindi exempted sa tinutukoy na lahat na nagkasala? Wala bang exemption? Pag sinasabing lahat, ibig po ba sabihin, mga kapatid, na literal na laging lahat? Ibig sabihin, wala nang tipong natira? Wala nang exemption? Kaya, ating lilinawin ito. Pag-aralan natin yung ginagamit nilang talata. Kung unawain natin ang talata sa Roma Kapitulo 3, versikulo 23, na palaging ginagamit sa mga pastor, na ang lahat ay nagkasala. Boy, di po ba? Ang konklusyon nila, si Santa Maria, dahil lahat, therefore si Santa Maria, makasalanan din. Lalabas din na si Jesus bilang tao ay nagkasala din dahil sa puntong ang lahat. Di po ba? Isip-isip naman pag may time. So, paniniwala din ng ibang mga siktang protestante, alam natin na si Jesus ay kilanman ay hindi nagkasala o walang bahid sa kasalanan. So, dito pa lang, mga kapatid, malinaw na may exemption na talaga sa salitang lahat. At hindi ito absolutong walang natira, walang exemption. Kung ang lahat ay literal na ang ibig sabihin, mga kapatid, ay individual na wala talagang natira, wala talagang exemption, lalabas, kung tingnan natin pag-aralan natin, lalabas na si Caesar nagpasinsos ng bilang ng lahat ng tao sa buong mundo. Bakit? Sige, pag-aralan natin. Sisilipin natin ang mabasa sa Lucas Kapitulo 2, versikulo 1. Itong mabasa natin. In those days, a decree went out from Caesar Augustus that all the world should be enrolled. Anong mabasa natin? All the world should be enrolled. Abay. Yun ang mabasa natin. Tanong, literal bang lahat ng tao sa buong mundo ay inirehistro sa sensus ni Caesar? Yung nasa South Africa, yung sa Amerika, yung sa Dubai, yung sa Osamis, kasama ba sa mga tao na narehistro sa sensus ni Caesar dahil sa naturang talata? Mga kapatid, kung pag-aralan natin sa original Greek, yung salitang all na ginagamit sa talata ay pantis, na ang root word ay pas, at hindi nangangahulugang every single one, kundi nangangahulugan lang na majority. Ibig sabihin, general. Ibig sabihin, great amount. Ibig sabihin, sa Tagalog, karamihan. Kaya, nangangailangan talaga na
ah, mag-aral tayo lalo na sa background sa mga Bible scholars, no? Tungkol diyan. Dahil letra por letra, wala naman silang sariling Biblia, nakibasa lang, pagbasa letra por letra na. Kaya, ito, ay balik natin, napakalinaw mga kapatid na may exemption talaga ang salitang lahat. Hindi literal na bawat isang individual ay tipong wala nang natira, wala nang exemption. Kung uunawain natin ang talatang ginagamit nila na Roma Kapitulo 3, versikulo 23, na lahat ay nagkasala. Lalabas diyan na kada isang individual walang natira. Ay kahit na ang ating Panginoon Jesucristo nagkasala. Buong sanlibutan idiniklara na pasinsos, marehistro, abay, lahat na ang nasinsos pati usamis. Okay. At di lang yan, kung sa kanilang interpretasyon na ang salitang lahat ay wala talagang exemption, abay, kung sisilipin natin ang talata dito sa Matthew chapter 3 verses 5 up to 6, ito mabasa natin. People went out to him from Jerusalem and all Judea and all whole region of Jordan. Confessing their sins, they were baptized by him in the Jordan River. So, yun ang mabasa natin sa talata, kung i-literal natin mga kapatid. So, ang lahat ba na mga tao ang nabautismuhan, pati na yung mga Parisiyo na kumukontra, pati na yung mga pinunong pare ng mga Hudiyo, nabautismuhan po ba kung iliteral natin pagbasa? So dito pa lang malinaw na may exemption na talaga mga kapatid sa salitang lahat. Hindi po literal na yung kada o bawat isang individual na tipong wala na talagang natira o exemption. At kung ang salitang lahat ay literal na ibig sabihin mga kapatid na lahat ng individual at wala nang natira, ay lalabas na si Herodes pala ay kasama sa lahat ng tao na magagalak o magsaya sa pagsilang ng ating Panginoon Jesucristo. Bakit? Tingnan niyo ang mabasa sa Lucas Kapitulo 2, versikulo 10 hanggang 11. But the angel said to them, "Do not be afraid. I bring good news of the great joy that will be for all the people. Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is Christ the Lord." So ano daw ang dala ng mga anghel? Isang balita na papaligaya sa lahat ng tao. Dahil ang sabi dito, lahat ng tao, ibig po ba sabihin, pati na si Herodes natuwa. Dahil ang nakasulat, lahat ng tao ay matutuwa at magsaya sa pagsilang ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya mga kapatid, nanatiling may exemption talaga ang salitang lahat. Kung batayan natin ang Biblia, huwag agad-agad maniwala sa letra por letra. Kaya iyon ang kanilang ginagamit sa Roma Kapitulo 3, versikulo 23, dahil sa salitang lahat, idinadawit na nila ang mahal na Birhen Maria. At hindi lang yan mga kapatid.
Maliin pa nilang tinutuligsa ang aral na Immaculate Conception sa Mahal na Birhen Maria dahil para nitong mga nagsusulpotang sikta, lalo na sa mga pastor, maituring nilang malaking kalukuhan daw ang sinasabing Immaculate Conception na ang Mahal na Birhen Maria. Dahil kung tingnan ang gagamitin nila sa talata, mag-ingat din paano ninyo sasagutin ito. Halimbawa, gagamitin nila ito. Mga ngaral, Kapitulo 7, versikulo 20. Walang taong nabuhay sa daigdig na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Yon ang gagamitin, ha? Huwag niyong kalimutan, ito'y talata na gagamitin sa pagtutol nila sa Mahal na Birhen Maria na Immaculate Conception. Mga ngaral 7:20. Walang taong nabuhay sa daigdig na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. So, yon ang kanilang gagamitin. At kung silipin natin ang salin ng ang dating Biblia, ito ang mabasa natin. Tunay na walang matuwid sa lupa, na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Yon ang kanilang ginagamit para kontrahin ang aral ng Simbahang Katoliko. Kaya sasabihin nila, mga kapatid, na napansin niyo ba nakasulat sa mga ngaral Kapitulo 7, versikulo 20 na kasama diyan si Maria dahil si Maria ay tao. Kaya kahit nag-quote pa kayo, sabi nila mga kapatid, sa Biblia na ang Mahal na Birhen Maria ay walang kasalanan, malinaw daw kung gagamitin ang mga ngaral 7:20 na tumutukoy sa Mahal na Birhen Maria. So, una, ibalik natin, wala iyang pagkakaiba, mga kapatid, sa argumento nila sa Roma Kapitulo 3, versikulo 23 na lahat ay nagkasala. Walang pagkakaiba yun. Yung binanggit na walang taong matuwid sa daigdig na hindi nagkasala, paano ang ating Panginoon Jesucristo? Di po ba ang ating Panginoon Jesucristo tao din? Ibig sabihin, hindi siya matuwid. So wala pagkakaiba, mga kapatid, sa ginagamit nila na Roma Kapitulo 3:23. Di ba ang paniniwala ng mga nagsusulpotang sikta, ang ating Panginoon Jesucristo kailanman ay hindi nagkasala at walang bahid ng kasalanan. So, kung literal na yung paggamit nila sa mga ngaral 7:20, mga kapatid, kung literal na tanggapin nating sinasabi sa naturang talata, lalabas ng ating Panginoon Jesucristo ay masama at walang taong matuwid sa daigdig na hindi nagkakasala. Isip-isip naman kung may time. So, dito pa lang, mga kapatid, malinaw na may exemption sa naturang talata na ginagamit nila. At hindi absolutong walang natira. Kaya kung si Santa Maria ay masama, batay sa talata na ginagamit nila, mga kapatid, di pwede na pipiliin si Santa Maria sa Diyos para yung wisdom of God, karunungan ng Diyos, ay papasok sa sinapupunan ni Santa Maria, na ano ang mabasa natin sa 1 Corinthians chapter 1 verse 24? But to those who have been called, whether they are Jews or Greeks, a Christ who is both power of God and the wisdom of God. So si Kristo ang karunungan ng Diyos. At alam naman natin na ang karunungan ng Diyos
ay hindi pwedeng maipagdalang tao sa isang babae na may bahid sa kasalanan. Balikan natin ang Wisdom Kapitulo 1 verse 4. Wisdom will never enter the soul of a wrongdoer, nor dwell in a body enslaved to sin. So napakalinaw mga kapatid sa talata na ginamit natin. Balikan natin sino yung wisdom sa talata na mabasa sa 1 Corinthians chapter 1 verse 24? Ang ating Panginoon Jesucristo. Kaya ang wisdom na tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo na ayon sa Karunungan Kapitulo 1 versikulo 4 ay hindi kailanman papasok sa loob ng kaluluwa o katawan o sinapupunan ng isang taong napasailalim ng kasalanan. Malinaw na pumasok siya saan? Sa sinapupunan ni Santa Maria. Kaya si Santa Maria ay walang kasalanan. Pero meron pa silang talata na ginagamit mga kapatid. Kung si Santa Maria ay Immaculate Conception, kung si Santa Maria ay walang kasalanan, paano ninyo i-explain mga Katoliko itong pahayag ni Santa Maria sa Lucas Kapitulo 1:46? And Mary said, "My soul glorifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior." Ano daw? Yun ang nakasulat Lucas 1:46-47. Ang mahal na Birhen Maria ay tumatawag sa Diyos na kanyang tagapagligtas. Kung wala siyang kasalanan ng buong buhay niya, ayon sa mga pastor, bakit kailangan niyang iligtas? Bakit kailangan niyang kinikilala ang Diyos na tagapagligtas? Yon ang kanilang argumento mga kapatid. Paano natin sasagutin itong mga argumento nila? Ginagamit itong Lucas Kapitulo 1:46. Una, yung sinasabi ni Santa Maria na Diyos kung tagapagligtas. Hindi po yan dahil may kasalanan siya o nagkasala siya noon, kundi dahil nailigtas siya, nailayo siya sa paggawa ng kasalanan. Nailayo siya, na-preserve na siya sa grasya ng Diyos. Tayong mga hindi Immaculate Conception, ang paraan na iniligtas tayo, yung tinatawag na restorative way of salvation. Pero ang mahal na Birhen Maria, yun ay tinatawag na preventive way of salvation. Sige, para maunawaan mga kapatid, halimbawa, may isang bata na naglalakad at yung bata nahulog siya sa imbornal at narumihan. Niligtas ang bata sa isang tambay at inahon sa imbornal. Pangalawa na senaryo, naglalakad ang isang bata, nakita ng tambay at nailigtas siya agad bago nahulog at bago narumihan. Ligtas ang bata dahil hindi nangyari yung pagkahulog niya, hindi nangyari yung pagkarumi niya. Ganyan ang ginawang pagligtas sa mahal na Birhen Maria. Preserved from the original sin. Kaya, tinatawag niya ang Diyos
na tagapagligtas dahil na-preserve na siya sa grasya ng Diyos para hindi mahulog sa kasalanan. Oo. Yun ang di alam ng mga nagsusulputang sikta. Napuno na siya ng grasya. Kaya ang anghel nga, sabi ng anghel, Lucas Kapitulo 1, versikulo 28, and the angel being come in, and said unto her, Hail, full of grace, the Lord is with thee, blessed art thou among women. So, puno siya ng grasya. Muli, so isipin natin, kapag puno ng grasya, kapag lubos-lubos ng grasya, mga kapatid, kinalulugda ng Diyos, ay ibig ba sabihin nahulog yon sa kasalanan? Dahil kung punong-puno o lubos-lubos na biyaya o grasya mula mismo sa Diyos, may bakante ba? May lugar pa ba yung kasalanan sa Kanya? Full of grace ang mahal na Birhen Maria. Kaya dito lang tayo, ito lang muna ang ating tatalakayin tungkol sa Immaculate Conception, at marami pang mga talata na ginagamit nila para kontrahin yung opisyal na aral ng Simbahang Katoliko patungkol sa Immaculate Conception. Okay? Balik natin kay Bro Jando.